Unti-unti nang nalulutas ng pamahalaan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Ito ay sa ilalim pa rin ng Public-Private Partnership Program na isinusulong ng Administrasyong Aquino. Si Dina Pagibitan. Isa ang sapat na bilang ng silid-aralan sa mga aspetong higit na binibigyang pansin ng gobyerno dahil mas magiging makabuluhan at epektibo ang pag-aaral kung natutugunan lahat ng pangangailangan. Kaya naman patuloy ang pagpapaigting ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Education na matugunan ang classroom shortage sa buong bansa. Noong 2012 ayon sa DepEd natugunan na ang kakulangan sa textbooks. Sa ngayon, ang usapin ng classrooms, teachers at water and sanitation ang binibigyang pansin. Noong 2010 na maluklok si Pangulong Benigno Aquino III, mayroong 66,800 classroom shortages sa bansa. Nitong June 2013, mahigit kalahati na ang naitayong mga silid-aralan sa buong bansa. Ibig sabihin nito, mayroon na lamang 27,000 ang kulang na classrooms. Kakulangan dahil gusto po natin na makuha po natin yung ideal na ratio na tinatawag na classroom to pupil ratio. Samantala dahil sa patuloy na public-private partnership at iba't ibang programa na nagsusulong sa pagtugon sa problema, unti-unti nang naaabot ng DepEd ang 1:45 o 50 ratio ng mag-aaral sa isang silid-aralan sa lungsod, na dati ay 1:70. Dahil nga mataas ang bilang ng enrollees sa Kamaynilaan, hinati ang pasok ng hapon o shifts. Gayunman, ongoing pa rin ang construction ng mahigit kumulang 20,000 one-story classroom sa buong bansa. Siniguro naman ng tanggapan na maitatayo ang nasabing bilang ng classrooms bago ang panibagong school year. Ang aim natin sa school year 2013-2014, matugunan na yung mga pangangailangan natin sa classroom at saka sa teachers. Para sa ganon, pagdating ng 2014, school year 2014-2015 sa usapin ng silid-aralan, dito natin bibigyan ng pondo naman yung doon sa mga replacement ng mga matatanda na o mga dilapidated na classrooms. Sa pondong 292.8 billion ngayong taon ng DepEd, sapat raw ito upang matugunan ang classroom shortage. Ito po ay sapat dahil tayo ay may limitasyon bilang isang bansang papaunlad po lamang. Ito na ang pinakamataas na pondong inilaan sa construction of classrooms sa tanggapan. Mula kasi sa 207 billion noong 2011, tumaas ito sa 237 billion noong 2012 at higit na tumaas ngayong taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.